year of celebrating God's goodness sa ating buhay as a church. Palapakan po natin ang Panginoon po. Ayan po ay gaganapin po natin sa second Sunday ng June. Okay, second Sunday. At medyo kakaiba yung ating gagawing celebration kasi di natin sasayangin yung pera ng Panginoon. No? Gagawin din natin siya at the same time na evangelistic, upang yung ating mga contacts na pinagpipray po natin na mailapit sa Panginoon ay mayaya po natin, ma-invite, no? At makarinig sila ng pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Okay? So, at the same time, sa following week, within the week ay atin pong igaganapin ang ating baptism, water baptism para sa mga hindi pa nababaptize in water, at yun ay gagawin po natin bilang pagsunod sa kalooban ng Panginoon na tayo ay magpahayag ng ating pananampalataya publicly, yung ating kapahayagan ng pananampalataya ay hindi po dapat secretly kundi publicly, and we publicly display yung ating pananampalataya sa Panginoon by way of water baptism. Pinapahayag natin sa harap ng Diyos at sa mga tao na hindi natin kinahihiya ang Panginoon sa ating buhay. Tinatanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So pagandaan po natin to, at yung mga nasa home Bible studies ay i-announce po natin yung event na ito sapagkat titipunin po natin lahat po ng mga home Bible studies po natin, mga D groups, para mag-gather po tayo halimbawa sa isang food chain ba yan, na papakainin po natin sila, part ng ating celebration, at hindi lang ng pagkaing material kundi lalo na tigit ng salita ng Panginoon na alang-alang sa kanilang ikaliligtas po. So invite po natin, from this day forward, let's promote yung pong ating event na ito, baptism and evangelistic event, sa second Sunday of June and onwards. Yung mga leaders naman po ng church ay afterwards magkakaroon ng retreat and planning po, na gagawin po natin sa isang tahimik na lugar. Okay, so praise God sa ating mga mothers, pinagpapasalamat natin sa Panginoon yung ating mga nanay. Hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw na ating buhay. We thank you, mothers, for loving us and taking care of us. At hindi lang yon yung dapat ating ipagpasalamat, at saka ang tanong din po sa atin, bilang introduction po na ating message for this morning, paano mo ba pinapasalamatan ng Diyos sa iyong buhay? How do you thank God? At ano yung pinagpapasalamat mo sa Panginoon sa araw-araw ng iyong buhay? Meron ka bang pinagpapasalamat sa Panginoon? I'm sure meron, sa araw-araw. Tinuruan tayo nung bagong believer pa lang tayo. Ako po, nung baby Christian pa lang ako, ang tinuro agad sa akin, nag-share sa akin ng gospel ay yung Acts, yung pattern kung paano ka mag-pray kay Lord. Ang pattern na yon ay Acts. ACTS. Ano yung A? Adoration. C. Confession. T. Thanksgiving. Yan. Then supplication. Yung thanksgiving, hindi nawawala po yun sa prayer ko kasi yun yung tinuro sa akin nung nag-share sa akin ng gospel. At yun din ang tinuturo natin hanggang ngayon sa mga bagong mananampalataya na matuto tayong magpasalamat sa Panginoon araw-araw ng ating buhay. At marami tayong pwedeng pagpasalamat sa Panginoon. At mamaya makita po natin kung ano ang relation po nito sa ating mensahe. Ang pamagat po ng mensahe na ibibigay po ng inyong lingkod na mula sa salita ng Diyos ay yung pagiging thankful sa Diyos, para doon sa mga faithful.
Hinighlight po ni Apostle Paul ito sa kanyang letter. Although marami pa tayong ibang pwede pagpasalamat, pero ito isa sa mga dapat ating pagpasalamat sa Diyos, yung mga faithful ones, no? Yung mga tapat na sumasampalataya at naglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po isdalingin mo ko, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for once again for this morning, Lord, for allowing us to worship and honor your name. Salamat po sa privilege na maging part kami ng family mo na gino-glorify ka, Panginoon, sa aming buhay. Thank you, Holy Spirit, for being with us today, Lord, sa aming kalagitnaan para kami ay samahan at turuan, Panginoon, gabayan ng lahat ng katotohanan ng gagaling sa inyo, Panginoon. Dalayan ko po ang inyo pong pagpapala sa inyong lingkod, paggamit at paghipo sa aking bibig, Panginoon, upang maibahagi ko ang iyong salita ng may buong katotohanan, karunungan at katapatan, Panginoon, sa interpretation nito, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin sa maging ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Meron po tayong ilang mga principles na makikita po dun sa talatang ating binasa po, no, sa umagang ito. At ang una po ay gawin po nating ugali yung maging mapagpasalamat sa Diyos sa buhay ng ibang kapatiran. Okay. Makita po natin yan sa verse po natin, sabi ni Apostle Paul sa kanyang letter sa mga Christians sa Rome. Kauna-unahan, or first and foremost, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat. Okay? So, isa sa pwede nating pagpasalamat sa Diyos ay yung mga kapatiran. No? Tayo po na magkakapatid sa pananampalataya. Pero gusto kong tingnan muna na po natin, no, bago natin talakayin yung tungkol sa pagpasalamat sa Diyos sa mga kapatiran, ay yung sinabi ni Apostle Paul sa talatang ito na aking Diyos. Nagpapasalamat si Apostle Paul sa kanyang Diyos. No? Sa English niyan ay my God, no? So yung paraan, no, ng pag-describe ni or pagkakilala ni Apostle Paul sa Diyos ay very interesting sapagkat kilalang-kilala niya ang Diyos personally, no? Nakikilala niya ang Diyos personally at ino-own niya yung kanyang Diyos, no? Sapagkat alam niyo sa panahon nila kasi yung mga Hentil ay maraming dinodiyos at meron silang kanya-kanyang ino-own na mga gods and goddesses, yung mga unbelievers. Ano po. Kaya si Apostle Paul ay pinakita niya yung importansya na i-own yung Diyos na yon na meron siya. So, he knew God personally. Sa ibang mga talata sa scriptures, mababasa po natin, no, na sinasabi rin ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, sabi niya, I give thanks to my God. No? My God may humble me. Sa Philippians, sabi niya sa mga believers sa Philippians, and my God will supply every need according to His riches and glory. Okay. So, yung pagkakilala ni Pablo sa ating Diyos ay very personal. Diba? Sabi niya, my God. No? Siguro kung tayo yung susulat, yung Panginoon natin, Diyos ay makapangyarihan, gano'n ang ating Panginoon. So, isasama natin yung lahat, no, sa Diyos na ating kinikilala. Pero siya iba, no? Ang kanyang pagkakilala sa Diyos or ang pag-address niya sa Panginoon ay very personal. Sabi niya, I thank my God. Nagpapasalamat ako sa aking Diyos. Ito po ay isang personal confession tungkol sa isang personal God, no, na kanyang sinasamba. Okay? Hindi lang ito pagkilala ni Apostle Paul sa Diyos ng Israel, kundi yung kanyang sariling Diyos na kinikilala na Diyos ng Israel. Okay? At I believe ito pong expression na ito ni Apostle Paul ay isang expression ng intimacy with God. Sabihin po natin intimacy. Ano yung ibig sabihin ng intimacy? Ha? Yung pagiging close, di ba? Yung mag-asawa, merong intimate relationship bilang husband and wife, di ba? Ganon din po sa ating Diyos. Meron pong tinatawag na intimacy with God at ito po ay in-express po ni Apostle Paul sa kanyang letter, my God, no? Nagpapasalamat ako sa aking Diyos sapagkat yung Diyos niya ay very personal sa kanya at meron siyang intimate na relationship with God.
intimacy with God. Ikaw ba, meron ka bang intimate na relationships sa ating Diyos? Meron ka bang malalim na ugnayan sa ating Panginoon Diyos? Ganyan ba kayong ka-close ng ating Panginoon? Yan. Yun po yung intimacy with God. At si Apostle Paul, naranasan niya yun, yung pagiging intimate sa Diyos, di ba? Sapagkat nadaanan po natin sa Book of Acts na 2 beses na kinausap siya ng Panginoon during the time na siya ay discouraged, di ba? Sapagkat siya ay pine-persecute ng mga unbelievers, maging ng mga Jews, no? Doon sa mga panahong yon, ang Diyos ay naging intimate sa kanya. Kinausap siya, in-encourage siya, at pinatatag ang kanyang pananampalataya, huwag kang sumuko, Pablo, mangaral ka, alang-alang sa aking pangalan. So, meron silang intimate relationship na dalawa. Kaya ang sabi niya sa kanyang sulat, I thank my God. Pinapasalamatan mo ba yung Diyos na nakikilala mo at very intimate ka ba dun sa Diyos na iyong sinasamba? Ano po yung benefits ng pagiging intimate sa Diyos? Pagka naging malapit kayo ni Lord, ano yung benefit nito sa atin? Palagay nyo. Pagka intimate ka kay Lord, pag malapit ang relationship mo sa Panginoon, ganyan kayong dalawa, no? Click kayong dalawa, lagi kayong magkasama, lagi kayong magkausap. Ano kaya mangyayari sa iyo? Ano yung benefit nito sa iyo? Okay? Lalalim ang pananampalataya, or you will know Him more, di ba? Kung sino yung lagi mong kasama, parang makikilala mo siya ng mas malalim, di ba? Yung mga mag-boyfriend-girlfriend, yung mga mag-asawa. Actually, yung mga mag-boyfriend-girlfriend, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila, akala nila magkakilala na sila, di ba? Pero nung nag-asawa sila, mas lalong nakilala nila yung bawat isa sapagkat araw-araw na silang magkasama, di ba? Dumating tayo sa punto siguro, ewan ko sa inyo, no, na baka kayo dahil sa nagulat kayo sa mga ugali nung isa't isa sa inyo, parang gusto niyo nang isole, no, yung inyong kapartner, di ba? Pero sa Diyos walang ganong moment, di ba? Sapagkat ang Diyos natin ay perfect, no? Kung lalalim ang relationship natin sa Panginoon ay makikilala natin siya ng lubos. Yeah? Makikilala po natin siya ng mas malalim. Hindi ko alam sa inyo kung gano'n niyang kakilala ang Panginoon. Pero malalaman yan sa inyong pag-uugali, di ba, kung gano'n niyo kakilala ang ating Panginoon. Sapagkat kung kilala mo ang Diyos, halimbawa na siya ay isang Diyos at dapat katakutan, baka dahil alam mong ang Diyos ay dapat katakutan at kilala mo siya sa ganon, baka hindi ka basta-basta gagawa ng kasalanan, di ba? Yan, no? Kasi nakikilala mo siya na isang Diyos na dapat katakutan. Okay? So you will know Him more. John 15:15, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. Okay? I have made known to you. No, tinuturing tayo ng Panginoon na mga kaibigan. Kasi ang kaibigan, nagsisharing yan, di ba, ng kanilang relationship. Alam niyo, isang na intindihan ko sa buhay, may pagkakataon na mas kilala mo pa yung kaibigan mo kaysa kapatid mo. No? Naranasan niyo yun sa buhay niyo. Kaya pag nag-away kayo magkapatid, parang ang hirap magkasundo kasi hindi niyo kilala isa't isa eh. Pero pag kayo magkaibigan nag-away, parang ang bilis nilang magkasundo, di ba? Kasi ang lalim na nung kanilang pagkakilala sa bawat isa. Meron din naman magkaibigan na sa sobrang lalim na kaibigan na nagkahiwalay din dahil sa galit sa bawat isa. Yun ay bunga ng ating hindi pagpapatawad, di ba? Pero sinasabi ko po, parang minsan ganun, no? Mas may lalim yung ugnayan ng magkaibigan kaysa magkapatid. Kasi hindi lahat ng magkapatid ay open sa bawat isa, di ba? At hindi lahat ng panahon kasama mo yung kapatid mo. Mas marami pang panahon na kasama natin yung kaibigan natin, di ba, kaysa yung kapatid natin. Kaya mas kilala natin yung kaibigan natin kaysa kapatid. Ano po? Kaya siguro maraming problema sa pamilya kasi hindi nila lubos na kilala ang bawat isa. At nagugulat na meron palang ganung ugali ito na yung kaibigan niya alam yung ugali niya pero yung kapatid niya ay hindi alam yung
kanyang ugali. Pero kay Lord, no, pagka tayo ay naging close kay Lord, no, lalalim ang ating understanding kay Lord, pag-unawa sa Kanya, tayo kilala na ng Diyos, na wala nang dapat kilalanin sa atin ng Diyos pagkat tayo tagusan ang tingin niya sa atin, no, sa ating pagkatao. Alam niya ang lahat ng tungkol sa iyo, lahat ng pati nga bilang ng ating buhok ay alam niya, 'di ba? Tungkol sa atin wala tayong mitatago, pero yung Diyos na ating kinikilala ay marami tayong dapat makilala or malaman tungkol sa Kanya. At kulang ang ating buhay para makilala siya, no? At ako, kung kukumpara ako sa mga members, hindi ko masasabing talagang lubos na kilala ko ng Panginoon, kahit ako'y pastor na. Di ba? Pero marami na akong alam sa Kanya at least, kahit papano. Dahil sa closeness ng relationship na ini-establish ng Panginoon sa aking buhay at sa ating buhay. Okay? So, you will know Him more pagka kayo close, no? Sapagkat magpapakilala siya sa iyo. I-reveal niya sa iyo yung kanyang mga secrets bilang friend, no, sa ating buhay. Pangalawa, pagka ikaw ay naging intimate kay Lord, yung my God, no, kasing intimate nung kay Paul, sigurado ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan sa puso, di ba? Kasi kasama mo lagi yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, di ba? Sabi sa banal na kasulatan, kung ang Diyos ay kasama natin, sino yung laban sa atin, di ba? Walang tao o sino man na kahit takutin pa tayo ng kung ano, si Pastor Son nga tinatakot ng ibang mga tao na walang magagawa yon sa Diyos na meron tayo nakasama po natin. Amen? Payapa po tayo sa ating puso sapagkat ang Diyos ay kasama natin. And we will find peace, no, kapag tayo ay close sa ating Panginoon. Amen po? Di ba? Payapa, no, yung ating puso, no. Nakakalungkot lang minsan kasi nakakalimutan natin yun, nakasama pala natin ang Diyos, kaya minsan aburido tayo, di ba, pagka marami tayong problema, no, sa buhay, maraming financial na pangangailangan, no, lalo na yung mga nanay po natin, mga mothers, no, we pay tribute sa inyo, sa inyong pagtitiis, no, sa mga panahon na talagang kayo nag-aalala, paano na yung pamilya ko, no, ano yung kakainin namin, kasi kulang na yung sweldo, no, wala nang kapos na kapos, yung nanay ko, ganyan po, no, pagkatanggap pa lang po niya ng sweldo, nag-aalala na yun, kasi kulang na kulang para sa aming 13 mga anak nila, no, paano kami papakainin, no, paano kami aalagaan. Kaya yung ginagawa ng nanay ko, yung pagkasambut niya ng sweldo na alam niyang hindi kakasya, tinitrade niya na agad yon. Bibili siya ng kulambo, minsan nasasama ako sa binyan para magtubog ng mga gintong alahas, ganun. At kung ano-ano na mga paninda na pwede niya maitinda para lang ma-multiply yung meron siya. Ano po? Ayun po yung ginagawa ng nanay ko. At hindi ko lang alam kung gaano siyang kalalim sa pananampalataya. Ano? Pero binibigyan siya ni Lord ng wisdom. I'm sure, kasi nanay ko hanggang ngayon, sa ulo pa rin yung prayer na tinuro ng Panginoon. No? Our Father who art in heaven. Bago siya kumain, yun yung kanyang, pagka pinapa-recite namin siya, nare-recite niya yun. No? Sasabayan mo siya, mare-recite niya yun, kasabay ka. Okay? At yun po, no? Pagka tayo ay intimate kay Lord, no, magiging payapa ang puso natin sa kabila ng mga marami tayong pagsubok sa buhay. Pangatlo, kung tayo ay intimate kay Lord, then makakatiyak tayo na magagabayan niya tayo. Part yun ng letter A, di ba? Yung you will know Him more. Gagabayan ka niya, no? Magpapakilala siya sa iyo at gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. Okay? Kaya somehow meron ding katotohanan yung sinasabi nila na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasi palagi mo silang kasama, di ba? At dahil palagi mo silang kasama, nakikilala mo yung mga kaibigan mo at minsan nasusway ka rin nila dun sa mga maling gawain, di ba? Na pe-pressure ka na gawin yung mga bagay na mali, kahit alam mong mali, ginagawa mo, kasi nape-pressure ka, kasi ginaguide ka nila sa mali. Di ba? Kaya, dapat pipili tayo ng mga kaibigan, di ba? Yung i-guide tayo sa tama. Sabi mo yung sa anak mo, pumili ka ng kaibigan na i-guide ka sa tama. Ayan, di ba? Kasi meron tayong mga kaibigan na ginaguide tayo sa mali. Tayo naman, nakikinig kasi nape-pressure tayo na kapag hindi natin sila
sinunod, baka bulihin tayo, no? O kaya ay traidorin tayo, di ba? At natatakot yung ibang mga kabataan doon. Kaya, kung ikaw ay close kay Lord, wala kang dapat ikatakot kasi God is with you. No? No one can be against you. Kaya, ako, nung maintindihan ko yun, nung kabataan ko, nung maintindihan ko na kasama ko ang Diyos, so no one can be against me, at iingatan ako ng Panginoon, kahit mag-say no ako sa friends ko, yung takot ko na yun na baka ako'y bulihin, baka ako'y traidorin, nawala yun, na nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso sapagkat ginagabayan ako ng Panginoon. Sinasabi sa akin, just say no. Kasi hindi ko kalooban sa iyo yung mga pinapagawa nila sa iyo na hindi tama. Diba? Yung kabataan, di ba, yayayain ka manigarilyo, first time yung gagawin, di ba? Yayayain ka mag-inom, first time yung gagawin, no? Akala mo tama kasi hindi naman baka yung magulang mo ginagawa din yon, kaya akala mo tama rin yon, no? So, pero hindi po yun tama sa paningin ng Panginoon. Kaya sasabihin ng Lord sa yon kapag ganyan kayong dalawa. Pagka nakinig ka, alam mo, talaga ma-overcome mo yun. At nakinig ako sa Panginoon during the time na ako'y na-born again na, no? Yung kwento ko sa inyo na nung araw si Ate Mina, nakita ako na isang beses na nabalitaan niya siguro na lang na nalasing ako. Nung ako'y na-born again na, totally tinanggal ng Lord sa buhay ko. Palapakan po natin ng Panginoon. Sapagkat ginagabayan tayo ng Diyos, once you are close with God, no, gagabayan ka niya sa lahat ng katotohanan. At doon tayo nagkakaroon ng changes sa ating buhay sapagkat nakikinig tayo sa kanyang gabay. Bukod pa doon sa binabago niya ang ating puso na maging masunurin ang ating puso. Letter D, kapag tayo intimate sa Panginoon, no, sabi ni Apostle Paul, aking Diyos, no, napaka-intimate niya kay Lord, tayo, para maging katulad tayo ni Paul, at kung tayo magiging intimate kay Lord, then ang benefit ito sa atin ay, you will be like Him. No? Transformed into Christ-likeness. And yun, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. No? Pagka ganyan kayo ni Lord, magiging kamukha ka ni Lord. Amen po? Naniniwala po ba kayo doon? Pag close kayo ni Lord, magiging kamukha mo si Lord. Kaya pagka yung meron sa inyo nagsisinungaling pa, malabong kamukha mo yung Diyos. Sino kamukha mo pag nagsisinungaling ka? Si Satan. Yun ang kamukha mo. Okay. Baka close kayo ni Satan, kaya ganon. No? Kasi gagabayan ka ni Satan. Pero pag close kayo ni Lord, imposible na magsinungaling ka kasi ginagabayan ka ni Lord at sinasabi sa iyo ang mga katotohanan na dapat mong gawin sa iyong buhay. At ikaw ay dahil nakikinig sa Kanya, nagpapasakop sa Kanyang will, then ginagawa mo kung ano yung kalooban niya. Kaya naman, ikaw ay nagiging unti-unti Christ-like, no? Nagbabago ang iyong buhay, natatransform siya into Christ-likeness. Sapagkat yun ang layunin ng Panginoon sa atin. No? Sa Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Sa umpisa pa lang, yun na yung plano ng Diyos sa atin. Na tayo ay maging kamukha, katulad ng Kanyang anak na si Jesus, sa kabanalan, sa katuwiran, sa kabutihan. Gusto ng Panginoon Diyos na ganon ang ating maging itsura. Yung, di ba, yung nilikha tayo ng Panginoon, God created us in what? In His image, di ba? Yung image na yon na-distort ng sin. Nung tayo ay na-born again, binabalik tayo ng Lord sa Kanyang image through the image of His Son, Jesus Christ. Kaya dapat may nagbabago sa buhay mo kung ikaw ay totoong born again. Nagbabago sa kabutihan, sa katuwiran, sa kapakumbabaan, no? Sa lahat ng mabubuting asal na dapat makita sa iyo ay makikita sapagkat ikaw ay close with God. My God. Malalim ang iyong ugnayan sa Panginoon. Pero paano mo papalaguin yung iyong intimacy with God? How do you grow your intimacy with God? Paano sa palagay mo yun? Paano kayo magiging close ni Lord? Palagay mo paano? Communication. Di ba? Ano yung communication na yun? Yung prayer. At yung prayer ay hindi lang prayer na tayo magsasalita, kundi magsasalita din siya. Di ba? Yun yung communication. Di ba?
two-way. Paano siya magsasalita sa atin? Sige nga, through Bible reading, di ba? Doon siya mangungusap sa'yo. Kaya kung gusto mong lumalim kay Lord, sa relationship sa Kanya, pray and read your Bible. Di ba? Read your Bible, pray every day. And you grow. Di ba? Yun ang theme song namin nung Friday sa Bible study nila sa NBP. Dahil sa word na shinare ni Brother Sean. Natapos na po pala kami sa home Bibles, sa discipleship lessons, levels 1 to 4, din po sa NBP, palapakan po natin ang Panginoon. Po. So dahil tapos na siya, house church na siya, no? At ang susunod na mga word ay mga preaching type or mga exhortation, no? Devotional, no? At si Brother siya yung nagsimula nung pag-share ng Word of God. Meron din talata sa Scripture na para maging malalim kayo sa iyong relationship sa Panginoon, sabi ni James, no, chapter 4, verses 7 to 8, sabi niya, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Draw near to God and he will draw near to you. Yung nearness ninyo, yung closeness ninyo ay lalapit lalo yon, magiging ganyan kayo ni Lord kapag ikaw ay nag-submit kay Lord, ni-resist si devil, at lumalapit sa Kanya. Kasi may times na lumalayo tayo sa Kanya, di ba? Kaya hindi tayo nagiging close kasi lumalayo tayo. Or mas marami tayong time sa ibang bagay, katulad sa prayer natin kanina ng confession, di ba? Pinag-pray natin yung pagising natin sa umaga, ang una agad nating nagagawa ay yung cellphone, binubuksan. Buti kung nandun ang intention mo ay Bible, di ba? Para maging close kay the Lord. Basta't ako, nagising ako agad, kahit nakahiga pa lang ako, iniisip ko na si Lord. Kumakanta na ako sa isip ko ng papuri sa Panginoon. Yun yung ginagawa ko, no? Without others knowing it, ang ginagawa ko every time na bago ako matulog, no, kahit nakaiga ako, umaawit ang aking kaluluwa ng papuri sa Panginoon. Right? That's how I maintain my relationship with God. No? Bukod pa dun sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, I sing to the Lord, no? Ng mga awit ng papuri sa Kanya. Ganun ko inilalapit yung sarili ko sa Panginoon. At yung prayer ko, hindi lang siya yung tinatawag nila na compartmentalized, no? Yung may schedule ka na ganito, kundi ang prayer natin supposed to be ay parang kasama mo siya palagi, di ba? Yung nasa atin nga siya, through the Holy Spirit, na kausap mo siya every time. Bago ka magalit, kausap mo siya, Lord, pwede ba akong magalit? Ganon. Sasakay, dati nung college ako, papasok ako ng school, di malalate na ako, sabi ko, Lord, mag-send ka naman ng jeep na sasakyan ko. Papuntang Alabang ako noon. Di nagbilang ako, Lord, I will count from 1 to 7 kasi yung 7, parang symbolical na sa Bible, di ba? From 1 to 7, Lord, bibilang ako, ibibigay nyo na sa akin yung sasakyan. True enough, no? Pagkatapos ko magbilang ng pang-7, naandun na yung jeep. Sabihin natin, nagkataon lang. Pero at least pinapractice ko yung closeness with God. Di ba? Yung every moment ng yung buhay, talk to God sapagkat kasama mo siya araw-araw. Minsan, nakakalimot tayo ng mga ganon, ng katotohanan na kasama natin si Lord. Kaya, yun, hindi tayo lumalalim sa ating relationship sa Kanya. So, draw near to God and He will draw near to you. No? Kasi, di ba yung prodigal son, umalis yung anak, hindi naman hinabol ng tatay talaga yan. Di ba? Naghintay lang siya, nababalik siya. Yung drawing near na yon, pag nag-draw near tayo sa Kanya, He will draw near to us. Yung nakita ka ng Lord sa malayo at papalapit ka sa Kanya, tatakbo yan para habulin ka, no? At yakapin ka at maging ganyan kayo for life. Amen po? Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. Pero siyempre, habang malapit na kayo, importante yung submit. No? Submit ka kay Lord. Resist the devil kasi si devil talagang magseselos yan, di ba? Kung ang Diyos ay jealous, ganun din si Satan. Pagka close na kay Lord, si Satan magseselos siya at gagawa ng paraan niyan para makatch ang attention mo. At huwag ka magpatukso sapagkat
hindi ka dapat maging intimate kay Satan, but rather, your objective, your goal in life is to become intimate with God. Amen po? Okay. Isa pang interesting no, sa sinabi ni Apostle Paul dun sa aking Diyos. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. At dinugtungan niya yon sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Okay. So, interesting sapagkat si Paul, hindi niya lang kinikilala ang Diyos na isang personal na Diyos niya, kundi isang Diyos na tama yung pagkakilala niya. So, hindi lang kilala ni Apostle Paul ang Diyos personally, kundi biblically kilala niya. Okay. Sapagkat sabi niya, I thank my God through Jesus Christ. Ibig sabihin, ina-acknowledge niya na hindi siya makakalapit sa Ama unless lumapit siya as anak. Diba? I thank my God through Jesus Christ. Sabi ni John, Apostle John, diba, sa John chapter 14, verse 6, sabi niya, Jesus said to him, sa sinulat ni Apostle John, no? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. Ano kasunod nun? No one comes to the Father except through me. Alam ba yan ni Paul? Hindi. Alam din yan ni Paul. Kasi mga apostles, sila yung mga apostles, lagi nag-uusap yan tungkol sa doctrine. Kung ano yung teaching na galing kay Jesus Christ, pinasa nila yan. Si Peter nagkaroon ng one-on-one with Peter. No? At for sure, na-share ni Peter kay Apostle Paul lahat ng teachings na dapat malaman niya tungkol sa teachings ni Christ. No? So, alam ni Paul to. Kaya, in-acknowledge niya sa kanyang pasasalamat sa Diyos. Diba? I thank my God through Jesus Christ. Sapagkat alam niya na hindi siya makakalapit sa Ama through His Son. Diba? Jesus Christ. At tayo, naunawaan ba natin na hindi tayo makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoon? At least tayo, yun yung basic na tinuturo sa atin ever since, diba? Na kaya tayo nagkaroon ng access sa Diyos, kaya tayo nagkaroon ng eternal life is because of His Son, Jesus Christ. No? Pinadala niya ng Diyos Ama ang kanyang anak upang kung tayo sampalataya sa Kanya ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan and therefore, meron tayong access sa heaven, access sa new heaven and new earth na inihanda ng Diyos Ama para sa atin. Ngayon ang problema, yung ibang tao, hindi nila kilala ng lubos ang Panginoon, di ba? O kaya kahit nagbabasa sila ng Bible, meron pa rin silang wrong idea of God. Sa halip na dumiretso sila sa Ama, sa halip na manalangin sila sa Diyos, Ama, sa pamamagitan ni Kristo, meron pa silang ibang dinadaanan. Di ba? May gano'n, no? Ang tinuturo sa ating truth, para makalapit tayo sa Ama, sapat na lumapit tayo sa Kanyang anak. Ang iba, meron pang ibang medium na dadaan, ba, yung mga spiritista, no? Doon sila lalapit para maalaman ang tungkol sa Diyos. No? Or sino man na mga tao na akala nilang dapat nilang lapitan para makalapit sila sa Ama. Iyon yung wrong perception of God. Merong mga tao na ganoon pa rin hanggang ngayon. Lumalapit sila sa Diyos pamamagitan ng ibang pamamaraan. Okay? Ito nga sabi ni Apostle Paul, kung magpo-proceed tayo sa mga verses, pero tatalakayin natin yan in the near future. Sa Romans 1:23, sabi ni Apostle Paul, at pinalitan nila, sino yung nila na yun? Yung mga, lahat ng tao, yung mga ordinaryong tao, na, lalo na yung mga hindi mananampalataya, sabi niya, at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang. So, ang ginawa ng tao para kilalanin ng Diyos, halip na kilalanin nila ang Diyos kung sino siya, na siya Diyos na espiritu, Diyos na espiritu, gumawa sila ng image niya, larawan. At yun ang kanilang sinamba. No? So, hindi nila totoong kilala ang Diyos kung ganon. Meron silang wrong idea of God. Akala nila ang Diyos na kanilang dapat sambahin ay yung Diyos na isang larawan na inukit o kaya ay ipininta na kanilang sinasamba. No? So, hindi po yan paninira, no, sa ibang religion. No? Linawin lang po natin kasi ito po yung salita ng Diyos. No? Lahat ng totoong relihiyon, kinikilala ang salita ng Diyos. Di ba? At dahil sa salita ng Panginoon ay
hindi kalooban ng Diyos na tayo ay gumawa ng mga larawan na sasambahin ng mga tao. Kaya wala tayong ganong image sa ating iglesia na doon pa tayo titingin samantalang pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Pastor, yung image naman namin si Jesus Christ. I'm sure hindi rin gusto ng Panginoon na gumawa tayo ng image ni Jesus Christ. Sapagkat wala sa Bible yon. Walang tinuturo sa atin sa Biblia na umukit tayo ng larawan na kamukha ni Jesus Christ. In fact, alam nyo, di ba, nung naglakad si Jesus, kasama nung dalawang mga alagad, nung nabuhay siya maguli, hindi siya nakilala nung dalawang alagad, di ba? In other words, nagbago yung image ng ating Panginoon nung nasa glorified body na siya. So, wala tayong eksaktong larawan, di ba, na maipipinta ang ating Panginoon. At hindi niya inuutos yun na gawin natin. Sapagkat baka ang tendency ay sambahin natin yung nilalang, kasi yung larawan ni Jesus Christ na inukit sa kahoy halimbawa or bato, di ba yung bato o kahoy ay nilalang ng Diyos, di ba? Ang ganun ang ginawa ng mga unbelievers sa Rome at saka sa ibang mga neighboring countries sa Roman Empire, na sila ay umukit ng mga larawan. So, iba, yari sa bato, yari sa ginto, yari sa silver, yari sa... Puro nila lang yun, di ba? Yung tinreate ng Diyos, ang ginawa ng mga tao, yung creation ang sinamba nila, hindi yung creator na ating Diyos na lumalang sa lahat ng bagay. So, I hope naintindihan po natin to na we are presenting the truth of God's Word. Wala tayong sinisirang mga relihiyon tungkol dito. Kung di ipinapakita natin ang katotohanan ng ibang tao ay may wrong idea of who God is. At tayo ay praise God sapagkat naintindihan natin na ang Diyos natin ay nagpahayag sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus na anak ng Diyos at wala tayong magiging access sa Father without Jesus Christ being our Lord and Savior. So, ugali ni Apostle Paul, sa number 1 po natin sa taas, naging ugali niya ang magpasalamat sa ating Diyos na inoon niya at inoon din natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo para sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya sa ibang mga scripture, sabi niya, tungkol sa inyong lahat, no? Nagpapasalamat ako sa Diyos, sa aking Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, tungkol sa inyong lahat. Very thankful siya sa Diyos dahil sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa Philippians chapter 1 verse 3, I thank my God in all my remembrance of you. I thank my God always when I remember you in prayer, sabi niya kay Philemon. No? So, si Apostle Paul ay very thankful sa Diyos para sa mga mananampalataya. No? Ikaw ba, pinagpapasalamat mo rin ba yung sa Diyos yung mga kapatid natin sa pananampalataya? Ginagawa mo ba yun? Lord, thank you po sa pastor namin, Lord. Ako, nung kabataan ko, pinagpipray ko lagi yung mga pastor namin sa ECM. Si Pastor Abel, naging pastor ko yun. Si Pastor Nick Justo, no? Siya yung isa sa mga tumutulong sa ECM noon na hindi ko kinakalimutan ipanalangin sapagkat siya matanda na noon na minsan napapagsabihan siya na paikliin ang kanyang prayer, parang ganoon. So, pinagpipray ko siyang palagi, no, yung mga pastor na kilala ko at saka yung mga kapatiran, pinagpipray ko, no, although hindi ko nadala lahat minsan, di ba? At mahirap naman lahatin din, lalo na yung mga pastor na nasa ng victory, no, na may 1,000 members. Pagka pinagpray mo yung mga 1,000 members na yon, baka kulang yung isang araw mo, hindi ka pa tapos manalangin, di ba? So, araw-araw, gano'n ng isang buwan kang mananalangin, baka saka ka palang matatapos. So, hindi ka na makakapag-preach noon pagka gano'n. Yeah, so, but it's enough to say, no, na pinagpapasalamat ko sa Diyos, no, na nandyan kayo na mga kapatid ko sa pananampalataya. Ganun ang ating nawa maging ugali, no? Katulad ng ugali ni Apostle Paul. Pero ito, di ba? Sa totoo lang, di ba, ang daling magpasalamat sa Diyos para sa mga tao na mabait sa atin. Di ba, no? Yung tinutulungan tayo. Lord, thank you kay ganito kasi kung hindi mo siya pinadala, hindi ko makakabayad sa utang ko. Di ba? Ang daling ganun, di ba? Pero alam niyo, yung magpasalamat ka kay Lord dun sa mga taong nanakit sa'yo, kaya mo gawin yun?
Lord, thank you po, Lord, sa kapatid kong ito sapagkat ina-accuse niya ako ng masama. Lord, thank you sa kanya, Lord. Magagawin mo ba yan? Yung ganong klaseng pasasalamat. Parang hirap, di ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, no, itong pagpapasalamat ni Apostle Paul sa lahat ng believers, magugulat kayo sapagkat kasama doon pati yung mga taong hindi makaunawa. Ipinagpapasalamat ni Apostle Paul, hindi lang yung mga nakakaunawa, kundi pati yung mga hindi nakakaunawa. Ginagawa ni Apostle Paul, gagawin din natin, di ba? Pagpasalamat natin kay Lord, kahit yung mga tao na nakaka-hurt sa atin. Ewan ko kung matutuwa kayo sa quotation na to. Tingnan nyo kung matutuwa kayo dyan. When people hurt you over and over, think of them like sandpaper. They may scratch and hurt you a bit, but in the end, you end up polished, and sila, end up useless. Matutuwa ka dyan o hindi? Pag natuwa ka dyan, may problema sa spiritual life mo. Ako, hindi natutuwa dyan. Kasi sa bandang dulo, pangit, di ba? They will end up useless. Parang walang thanksgiving, no? Walang tono ng pagpapasalamat sa Diyos sa mga tao na kahit nakakasakit sa'yo. Nakuha natin? Di ba? Parang ang tinuturo niyan, tama lang kainisan yung mga tao na pabigat sa buhay mo. Diba? Parang ganyan tinuturo niyan eh. Pero hindi ganun tinuturo ng Scripture. At hindi ganun si Apostle Paul. At hindi rin ganun tayo sapagkat kahit parang nagsilbi silang papel de liha sa atin, pakinabang pa rin sila sa atin. Diba? Sapagkat na-shape, no? Sa pamamagitan nila, na-shape ni Lord yung ating pagkatao na maging humble, diba? Hindi mag-fight back, no? At maging mapagtiisin, mapagmahal. Di ba saan tinuturo ng Panginoon sa atin, sa mga kaaway natin, Love, di ba? Love your enemies. No? And pray for them. Okay, so, wag nating tanggapin yung, paano mo ngayon yan i-revise doon sa teaching ng Scripture? You end up polished and they serve their purpose, di ba? They serve their purpose. Si Judas, di ba? Kasama ni Jesus. Kung tama yan, sana nung umpisa pa lang hindi na lang sinama ni Jesus si Judas sa kanyang group, di ba, ng 12. Pero minahal niya yon until the end, si Judas. At siguro yun ang dahilan kung bakit hindi matanggap ni Judas na minahal siya ni Lord and yet ginanon niya si Lord. Di ba, no? Alam mo, pagka minahal mo ng sobra yung tao, kahit na maraming nagawa sa iyo ng mali, iba yung maiisip no? Ano klaseng tao to? Di ba? Parang si Kristo to Di ba, no? At yun yung gusto ng Panginoon sa atin, maging Christ-like tayo. So, sino man yung mga tao na nanakit sa atin, wag nating lang ituring sila na sandpaper, kundi sila ay God-sent para ma-shape yung heart natin at maging tama yung ating response sa mga tao, sa bawat tao na magkamali man sa atin, tama pa rin ang response natin sa kanila. Kaya hindi dapat nating isipin na siya ang dahilan, kaya ako nagagalit ngayon, kaya ako masungit ngayon, siya ang dahilan. Hindi ganon. Siya yung nilagay ni Lord para maging mabait ka kahit masungit siya sa'yo. Kahit na siya ay nanakit sa'yo, maging mabait ka pa rin ang pakikitungo mo sa iyong kapwa. Amen po? Di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ka naging masungit. Di ba? Kasi hindi mo na kontrol ang sarili mo. Doon sa mga panahon na yon, may pinapadala si Lord ng mga taong nananakit sa atin. Yung mga panahon na gusto ni Lord mag-manifest sa atin ang fruit of the Spirit. Yung love, di ba? Yung kindness. May mga taong mananakit sa iyo, pakitaan mo ng kindness. Hindi rason na dahil sa Kanya, kaya ka naging masungit. Kaya dahil sa Kanya, gusto ni Lord maging kind ka sa iyong kapwa. Okay? Number 2, pero isang talata lang yan, pwede mahabang preaching. No? Pangalawa, ipagpasalamat natin sa Diyos. Ito yung pangalawang principle na pwede nating mabasa sa ating talata, makita sa ating talata. Ipagpasalamat sa Diyos ang lahat ng kapatid, sa kabila ng may pagkakaiba tayo ng pananaw. Kakaiba tayo ng pananaw.
na merong historical background para maintindihan natin yung point na yun, no? Point number 2. Naalala nyo doon sa, pinag-aralan po natin sa Acts 18, na si Claudius ay pinag-utos na yung mga Hudyo ay umalis sa Rome. Di ba yung ating pinag-aralan ay letter ni Paul sa mga believers sa Rome. Okay? So may time doon sa Rome, yung mga Christians doon na mga Hudyo, nadamay dahil sa mga Hudyo na rebellious, dahil sa mga Hudyo na nakikipagtalo doon sa mga tao tungkol kay Kristo. Yun yung naging issue nung time na yon. Nakikipagtalo sila tungkol kay Kristo. So dahil si Claudius ay nag-aalala na baka masira yung kanyang pamamahala, pinaalis niya yung mga Hudyo na nakikipagtalo tungkol kay Kristo. Napadamay yung mga Christians. Okay? So ano tira yung mga Gentile Christians? Okay? Ngayon, nung pinabalik na yung mga Hudyo na mga Christians, doon nagkaroon ng problema. Okay? Kaya sumulat si Apostle Paul sa Rome at inaddress yun, no, yung problemang yun. Dahil yung mga Jewish Christians, di ba ikaw kapag Hudyo ka, o kaya nasa ibang relihiyon ka noon bago ka na born again. Di ba yung dati mong relihiyon, akala mo pwedeng isama dun sa bagong relihiyon. Yung practice mo noon, di ba? Yung halimbawa, ang practice nyo noon sa dati mong relihiyon, ano practice ng, mag-sign of the cross, halimbawa. Akala mo, pwedeng ipasok yun sa bago mong sinalihan. Parang gano'n. Example lang yun. Narinig ko lang sa isa. Pero, at gano'n yung gustong gawin ng mga Hudyo, Christian Jews, noong mga time na yon. Gusto nilang ipasok pa rin yung batas ni Moses sa Christianity. Yung mga Gentiles, hindi sanay doon kasi wala naman silang law of Moses ever since. Di ba? At maalala po natin sa Acts 15, pinag-usapan na nila ito ng mga alagad, ng mga apostles at mga elders doon sa Jerusalem, na hindi na dapat pabigatan yung mga hentil sa pamagitan ng batas ni Moses. So, naging malaya na yung mga Gentile Christians dun sa law of Moses. Okay? Pero yung mga Christian Jews, di pa rin makamove on. Gusto nila na ipagpatuloy pa rin yung mga practice na nakagast na nila sa law of Moses. Diba? Yung circumcision, yung mga food laws. No? Sa Romans, diniscuss ni Apostle Paul yung food laws. Tingnan po natin, di ba? Yung sa talata po natin. Sabi po niya, nawala na. Revelation chapter 14 verses 1 to 3. Sabi doon, ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ng kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ng lahat ng bagay, ngunit ang mahina ay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay walang halaga sa hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag umatol sa kumakain sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. Bago ka malito, ang tinuturo dito ni Apostle Paul ay yung tungkol doon sa ginigiit ng mga Hudyo tungkol sa food laws. Kasi meron silang batas kay Moses na hindi ka pwede kumain ng dugo, di ba, ng mga laman loob, ng mga maruruming hayop. Pinagbabawal sa kanila yon, yung mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan, hindi sila pwedeng kumain nun. Okay? Ngayon, dahil ginigiit nila yon, pinagtatalo na nila yon. Of course, 'di ba, yung mga Gentile Christians ano ba naman 'yan? Hindi naman kami sakop na ng batas, 'di ba? Kami mga hentil na hindi naman lumaki sa ganyan. So, ganun yung kanilang pagtatalo ng araw. Kaya nagkaroon sila ng faction. Merong Jewish Christians na ino-observe ang law ni Moses at merong Gentile Christians na pinalaya na dun sa mga burdens na yon, na hindi naman, kahit naman sabi nila Peter, kahit naman yung mga ninuno nila, hindi naman nasunod. Di ba? Yung mga ganong mga patakaran nila nung araw or ganong kahigpit nila sa mga bagay na yon. Kaya, ang tingin ng mga Gentile Christians, kasi di ba sila yung natira doon, biglang nag-alisan yung mga Christian Jews, tapos pagbalik, ginigiit yung kanilang gusto, nagkaroon sila ng faction. Kaya ang tingin ng mga Gentile Christians sa mga Jewish Christians, may hina, sila yung weak.
Yan yung sinasabi niya mahihina. Kumakain lang ng gulay. Kasi ayaw nila kumain ng mga laman loob, ng mga pinagbabawal sa batas ni Moses. Kaya mahina ang tingin sa kanila. Okay? Yun yung weak na sinasabi po dyan sa talatang yan. Pero hindi ibig sabihin, pagka kumain ka lang ng gulay, mahina ka sa pananampalataya. No? Hindi naman yun ang tinuturo nito. No? Kundi, extreme lang sila. Masyado na, dahil sa pagsunod nila sa batas ni Moses, gusto nila igiit yun sa iba rin, na ganun din ang gawin nila. Okay? At dahil doon, nagkaroon ng faction. Ano yung point natin? Ang point natin, habang may faction, habang merong hindi pagkakaunawaan, habang magkaiba sila ng pananaw, pinagpapasalamat ni Apostle Paul sa Diyos through Jesus Christ, yung mga lahat ng mananampalataya na yon, yung pros and cons, yung mga kontra at saka yung panig. Di ba? Pinagpapasalamat niya lahat yon. Eh baka yung iba sa atin, hindi ganun na maging prinsipyo, di ba? Kakampi lang siya dun sa isa, tapos hindi ron sa isa. Ipagpapasalamat niya kay Lord tong isa, pabor ka sa akin. Thank you, Lord, dahil pabor ka sa akin sa paniniwala ko. Yung iba, wala yan, mga ano yan. Alam niyo yun, hindi ganoon si Apostle Paul. Pinagpasalamat siya sa Lord, lahat ng believers. Di ba ganoon yung sinabi siya sa ating talata, di ba? Sabi, balik tayo kanina. Anyway, di ba? Saan ako? So, ganun dapat. Let's give thanks to the Lord for all the believers, kahit sila ay kontra sa panig mo o pabor sa panig mo. Yeah? At marami tayong naging karanasan sa ating iglesia na meron tayong hindi pagkakaunawaan sa ibang iglesia, no? Mahal natin ang lahat. Amen po? Hindi yung iiwasan natin sila dahil hindi pareho ng paniniwala natin. Ganun yung iba, nagtatago na, ayaw na magpakita, no? Ayaw na makipag-usap, no? Parang, alam mo, parang alien ka na sa kanila. Hindi ka na karapat dapat maging bahagi ng kanilang grupo. Iba si Apostle Paul. Lahat ng mga believers na yon na may magkaiba ng pananaw, pinagpapasalamat niya sa Panginoon. Pero punta tayo sa pangalawa. Sige po, verse. Alam niyo ang ginawa ni Apostle Paul para ma-solve yung problema na yon? Humanap siya ng middle ground, no? Para magkasundo sila. Nang pinaka-conclusion niya, ayan pala yung yung na-observe niya, di ba, na quarreling. Isang verse pa. Verse 70, sabi niya, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom, yung food laws yan, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Yun yung middle ground na para ma-solve yung problema ng hindi magkaunawaan, itong middle ground, no? Yung mga pagkakaiba natin, wag na nating pagtalunan, wag mo nang igiit, no? Magkasundo tayo doon sa katuwiran, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol doon sa ginigiit mo na food laws, okay? Ginigiit mo na prinsipyo, pananaw. Hindi yan tungkol diyan. Ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa katuwiran, kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, di ba? Magmahalan tayo sa kabila ng ating pagkakaiba-iba ng practice, no? Or pananaw. Okay? Diretso. That's why, pwede natin sabihin na God loves all the church in all the world and He loves us equally. Mahal ng Diyos ang Bible-Centered Fellowship Incorporated, mahal ng Diyos ang Tunasan Evangelical Church, mahal ng Diyos ang Pamilyang Kristiyano, mahal ng Diyos ang ABCI, mahal ng Diyos ang Limca, Southern Baptist, Pentecostal. No, walang dahilan para tayo ay mag-away-away. Walang dahilan para tayo ay magkampi-kampi kanya-kanya. Kundi tayo ay tinuturing ng Diyos na iisang iglesia at si Paul pinagpapasalamat ang lahat ng believers kahit meron silang pagkakaiba-iba. Huwag lang dun sa extreme na, hindi ba? Yung iba na yung doktrina ng kaligtasan, no? Hindi ganoon. Talagang hindi tayo magkakaroon ng unity kapag mali ang teaching o mali ang interpretation sa Bible. Number 3. Makita natin yung prinsipyo sa ating text na pinagpapasalamat natin sa Diyos ang mga kapatid na faithful. Ano po yung sabi sa talata po natin sa Romans 1:8?
Nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamagitan ni Kristo tungkol sa inyong lahat na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Yung buong sanlibutan po diyan, hindi po yan yung present world po natin. Kasi nung panahong yon, hindi pa ganun karaming tao. Ang alam nilang world noon ay yung Roman world, dun, kung saan doon pinangaral ang mabuting balita. So, bantog na bantog, o sikat na sikat, ang pananampalataya ng mga believers sa Rome sa buong Roman world. Okay? Kaya naman ganun kasi yung Roman Empire, ang kanyang capital ay Rome. Di ba? So, sikat talaga yun. Parang, kumbaga sa Pilipinas, ang capital ng Pilipinas ay Manila. Kaya sikat sa mga probinsya ang Manila, di ba? Parang gusto nila makapunta ng Manila. Kaya nawala na yung magsasaka sa mga probinsya. Kasi pumunta ng Manila. Okay? So, ganun din tong Rome. Kaya, ang bilis makarating yung balita sa mga probinsya dahil yung Rome, tama ba? Yung Rome na capital ng Roman world ay sikat na sikat. Okay? Pero sikat na sikat din ang Rome sa wickedness. Parang Manila. Sa Amerika, di ba, yung mga sikat na city, pinamumugaran ng mga prostitute, di ba? Pinamumugaran ng mga sugal, ganon, at iba pang mga masamang gawain. No? So, ganon yung Rome. Wicked. Kaya kung ikaw ay nakatira sa Rome, tapos ikaw ay faithful sa Diyos, yung pananampalataya mo, yung pagiging Christian mo ay nababalita sa buong mundo na hindi ka nahahawahan ng kamunduhan, abay, ipinagpapasalamat ni Apostle Paul yun. Ako natin? Pinagpapasalamat niya sapagkat alam na alam sa buong mundo ng Roman world na kayo sa inyong pagiging Kristiyano ay hindi naahawahan ng wickedness sa kabila ng maraming mga sugal dyan, sa kabila ng maraming mga babae dyan at mga iba't ibang tukso na pwedeng kayong matukso. Yun yung pinagpapasalamat ni Apostle Paul. Kaya naman, sa ating prinsipyo mo ko doon, nakita natin na ipagpasalamat natin sa Diyos yung faithfulness ng mga kapatiran natin. At kung meron tayong dapat pagpasalamat na isa-isahin sa kanila, no? Sinabi pa sa Romans 6:19 yung kanilang obedience, di ba? Your obedience is known to all. No? Kasi yung faith and obedience ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang resulta ng faith ay obedience kay Lord. Kung may pananampalataya ka kay Lord, susunod ka kay Lord. Amen po? Okay? At known to all yung kanilang obedience. No? At dapat ipagpasalamat yun, i-celebrate yung mga nakikita nating faithfulness ng bawat isa. So what are we thankful for as a church? Ano yung pinagpapasalamit natin sa Diyos sa ating church? Thankful tayo sa Diyos sa mga faithful volunteers and church workers in various church ministries. Amen po? Nagpapasalamat tayo dahil meron tayong mga faithful volunteers na, alam niyo yung mga nasa kids outreach natin, for example, sila Jervis, di ba? Mga bata pa yan, nasa kids outreach na yan, no? Naglilingkod sila. Si CJ kasama pa noon na naglilingkod din. Ngayon, mga YA na, naglilingkod pa rin dun sa outreach sa kids. Di ba, no? Yun yung faithfulness na we are so much thankful to God, no? Na meron tayong mga nagpapatuloy na naglilingkod kay Lord sa ministry at hindi humihinto sa paglilingkod sa Kanya. Yung nasa praise team natin, yung nasa youth ministry natin na ang mga YA ay talagang sinusubaybayan sila. No, yung mga women natin na masipag sa Bible study, yun ay palatandaan ng faithfulness. And we are thankful to God kasi kung hindi dahil sa faithfulness ng bawat isa, wala tayong ministry na ginagawa para kay Lord. Di ba, no? At salamat kay Lord sapagkat meron siyang pangako sa atin sa 1 Corinthians 15:58 na yung labor mo kay Lord, yung pagbo-volunteer mo para sa Kanya ay not in vain. Meron kang reward na tatanggapin kay Lord at marapat lang na sabihin mo kay Lord, Lord, sige na, bigyan mo na sa Kanya reward. Ngayon na, kailangan ko na ng boyfriend, no? Kailangan ko na ng asawa, kailangan ko na ng tulong sa inyo, Panginoon. Lord, I believe, i-reward mo ako. No? So, pwede tayong actually mag-demand sa Kanya sapagkat sinabi niya yun, di ba? Na
our labor in the Lord is not in vain. Hindi walang kabuluhan ng ating paglilingkod na ginagawa sa Kanya. Maging papagpasalamat din tayo dun sa mga faithful members, no, sa kanilang love, no, understanding, sa kanilang prayers, at sa kanilang monetary support. Dahil sa faithfulness ninyo, kaya tayo nagpapatuloy as a local church. Dahil sa faithfulness ninyo, kaya meron tayong mga kapatiran na natutulungan, di ba, sa kanilang financial needs. Na merong report po yung ating deacons sa ating Bless the Needy report nila, na noong 2018 hanggang 2023 ay tayo ay nakapagbigay sa Panginoon, no? Through the grace of God, nakapagbigay tayo sa mga nangangailangan nating kapatid ng almost 500,000. Okay? At ngayong January hanggang April, noong January ay nakapagbigay tayo ng worth 8,650 sa mga kapatiran na siyam na recipients. Noong February, meron tayong 5,050 na 8 recipients. Noong March, nakapagbigay tayo ng 10,100 sa 17 recipients. Noong itong April lang, ay 4,500 sa 9 recipients. At yung May, hindi pa nare-report, hindi pa tapos. No? So, ano yung ibig ko sabihin? Dahil sa faithfulness natin, sa pananalangin, sa pagmamahal, sa pagbibigay, meron tayong mga natutulungan. Di ba? At I'm sure yung mga natulungan, naramdaman nila yung pag-ibig ng mga kapatid sa pananampalataya. Amen po? And we are thankful sa Diyos dahil sa buhay ng bawat isa. Palapakan po natin ng Panginoon doon. Tanging lahat tayo magsitayo at tayo po ay patuloy na makipag-ugnay, no, sa ating Panginoon. Kasama natin si Lord through the Holy Spirit, and I'm sure in one way or the other, si Lord ay nangungusap sa iyo personally. Siguro, na-touch ka ng Holy Spirit, na-convict ka nung narinig mo na si Apostle Paul ay very intimate sa kanyang relationship sa Diyos. At siguro na-sense mo sa iyong sarili na parang ang layo-layo ko yata kay Lord. Parang ako yata ay kailangan mag-grow sa aking intimacy with God. Magandang sign yon na inaamin mo na meron kang pagkukulang doon sa bagay na yon, na ikaw ay nakakalimot sa Diyos. Sapagkat yun ay tanda ng humility. Tanda na hindi mo nire-resist yung Holy Spirit sa kanyang conviction sa iyo. Pinapaunawa niya sa iyo sa mga sandaling ito na napapalayo ka sa kanya sapagkat minsan mas nauuna mo yung mga bagay na hindi makabuluhan. Nakakalimutan mo na mag-pray, magbasa ng Bible, maglingkod sa Kanya, magsimba. Well, the Lord is convicting you today para upon conviction, ikaw ay maghingi ng tawad sa Panginoon, magbalik loob sa Kanya, o magbawi sa Kanya na sabihin kay Lord, Lord, from this day forward, tulungan mo ako, Panginoon, na maging close sa inyo, maging malalim sa aking relationship sa inyo. Kung tinatouch ka ni Lord na ikaw sa sarili mo, alam mo na kailangan mo maging close kayo ni Lord, pwede ba na itaas mo yung kamay mo sa Kanya? Pakita sa Kanya lang, Lord, ito po, tinataas ko po yung kamay sa inyo. Lord, gusto ko po maging close sa inyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maging malapit sa inyo, maging araw-araw ng buhay ko, Panginoon, tulungan niyo ako na maging close tayo. Gusto ko po maging kasing close po ni Apostle Paul at saka kayo, Panginoon. Ako rin po, Panginoon. Gusto ko po na maging close tayo. So, create mo po sa aking puso, no, yung heart na yon na longing for you, talking to you, having a time with you, Panginoon, para makipag-usap at makilala ka ng mas malalim, Panginoon. Sige, pwede nyo na pong ibaba. No? Lord, nakita mo po ang puso ng yung mga anak na kami, Lord, gusto namin maging close sa inyo. Baka yung iba, kulang ka ng pagsunod, may mga times na naririnig mo na yung guidance ng Holy Spirit na sinasabi sa iyo, talikuran mo na yung masamang bisyo,
Iwasan mo na yung paglalasing, talikuran mo na yan, yung pagiging pakikipag-usap ng buhay ng may buhay, pagkwentuhan ng buhay ng kwento ng buhay ng may buhay, o anumang mga kasalanan hindi mo pa na isusuko sa Panginoon. God is convicting you today. Isuko mo na ang buhay mo sa Kanya. Magsisi ka na sa iyong mga kasalanan. At talikuran ng mga lahat ng ito at sabihin sa Kanya, Lord, Ikaw na ang maghahari sa aking buhay. Just confess your sins to God right now. Naririnig ka ng Diyos. No? Magkumpisal ka sa Kanya. Tumingin ng tawad at hilingin sa Diyos na pagtagumpayan mo yung mga kasalanang yon. Paglabas mo rito, sa buong linggong ito, sa buong buhay mo ay humiling ka ng kalakasan sa Panginoon para mapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso na kinakaharap mo sa buhay. Amen, Lord. Listen to the prayer of your people, Panginoon. Narinig mo po ang aming panalangin sa inyo. O maaring meron sa atin, sa mga tagapakinig po natin, sa live stream, or maaring dito na baka hindi mo pa talaga totally sinusurrender ang buhay mo kay Lord. Hindi mo pa talaga sigurado kung ikaw'y pupunta ng langit, o kaya ikaw'y natatakot na baka ikaw'y pumunta ng impyerno. Pwedeng matiyak mo kahit ngayon na ang kaligtasan sa Panginoon at ang Panginoon pinapangako niya sa kanyang salita na kung ikaw ay sasampalataya sa kanya, ikaw ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mapapahamak doon sa apoy ng impyerno, but rather God will grant you eternal life. Just put your trust in Jesus Christ. Repent of your sins and turn to God. Pwede mong gawin yung prayer na yon sa magang ito ng pagsisisit, pagtanggap sa Kanya. Just humble yourself before God. Lumapit ka sa Kanya na may pagpakumbaba at manalangin ng pagsisisi at pananalig sa ating Panginoon. Kung ito yung prayer ng heart mo, pwede mong sundan yung prayer na to ng pagsisisi at pananalig sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon, Amang nasa langit, ako'y nagpapakumbaba sa inyong harapan at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kalikuan. Inaamin ko po ang lahat ng aking mga kasalanan na nagawa sa inyo, sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking kapwa, sa iyong iglesia. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan, Panginoong Yesus. At nagpapasalamat po ako sapagkat ikaw ay namatay para sa akin. Nabuhos ang iyong dugo para sa aking kapatawaran. At sa iyong pangako, Panginoon, sa 1 John 1:9, tinatanggap ko po ngayon ang kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. Salamat sapagkat maging ngayon ay tinutupad mo ang iyong pangako na hinuhugasan mo ako sa aking mga kasalanan. Kaya, Panginoong Jesus, binubuksan ko ang pinto ng aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Magmula ngayon, ikaw na maghari sa aking buhay. At salamat sa pangako mo at karapatang binigay mo sa akin na maging anak mo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mamuhay bilang isang mabuting anak mo na sinusunod ang iyong kalooban hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Salamat po sa katiyakan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat pong muli, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa iyong sakripisyo, Panginoon, na ipinakita sa krus, Panginoon, na binuhos mo ang iyong dugo para sa aming kapatawaran. Salamat sapagkat ikaw ay hindi na natiling patay, kundi ikaw ay nabuhay na maguli sa mga patay at ikaw ay naluluklok sa kanan ng Ama at babalik sa huling araw upang kami dalhin sa iyong kinaroroonan magpakailanman doon sa bagong langit at lupa na iahanda para sa amin. Kaya Lord, salamat po sa privilege na ito. Mula sa karamihan, pinili mo kami, tinawag, Panginoon, upang maging mga anak mo at makagkaroon ng bahagi sa iyong pamilya at sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Dinadalangin po namin ang bawat isa sa amin na tulungan mo po na magtagumpay, Panginoon, sa lahat ng mga tukso na aming kinakaharap sa buhay na ito. At maglingkod ng patuloy na tapat sa inyo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Lord, we remember in prayer those who are celebrating their birthdays and anniversaries. Lord, we pray that you would bless them, Lord. Grant favor, blessings upon them in Jesus' name.
sa amin pong mga may sakit na kapatid, Panginoon. Lord, we pray continually for your healing touch to be upon them in Jesus' name. Salamat sapagkat meron po mga patotoo ng pagpapagaling mo sa mga karamdaman po ng bawat isa. Kahit po sa gesture of faith namin, Panginoon, na aming hinahawakan ng aming parte ng katawan na may karamdaman, Lord, ito ay gesture of faith namin, Lord Jesus, para po ipakita po namin ang pananampalataya sa inyo that nothing is impossible with you, Father God. In the name of Jesus Christ, we pray for your healing touch upon our bodies, upon our sick bodies in Jesus' name. Thank you, Lord God, for healing us, Lord God. Salamat din po sa pagtugon mo sa mga pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon, sa mga walang trabaho, na binigyan mo na ng trabaho, Panginoon, sa mga walang trabaho na naghihintay pa, bibigyan nyo rin po sila ng kanilang magiging trabaho o hanap buhay, Panginoon. Lord, we pray for wisdom, Panginoon, sa aming trabaho, sa negosyo, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa iyong mga anak. Lord, I ask for your wisdom to be upon each one, Panginoon, para po mapamahalaanan po namin mabuti ang aming trabaho at negosyo, maging matapat kami sa aming paglilingkod, sa aming mga amo, sa mga kliyente, Panginoon. Magawa namin ang kalooban mo para lalong pagpalain mo kami, Panginoon. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng material needs na kailangan mo sa buhay na ito, ipagkakaloob ng Diyos sa'yo. Just seek His kingdom first and His righteousness. Lord, we pray that you fill us, Lord, with your Holy Spirit. Panginoon, inaamin po namin, Lord, sa buhay namin, hindi namin kayang magtagumpay kung wala ka. Yung mga pagpapalang tinanggap namin, mga bonus, mga increase, mga success sa buhay namin, that's because of you being with us, Panginoon, giving us wisdom and strength, Panginoon, para po maging successful kami sa buhay na ito. Kaya patuloy kaming humihiling, Panginoon, ng katagumpayan. At humihiling kami, Panginoon, para kami magtagumpay sa mga tukso at pagsubok, Panginoon, ng iyong kapuspusan, ng inyong Santong Espiritu. Kahit ngayon, Lord, humihiling kami na fill us, Lord, with your holy presence. Punuin niyo kami na inyong Santong Espiritu, yung pag-ibig, kagalakan, pagpipigil sa sarili, kabutihan, kapakumbabaan, Panginoon, ang sumagana sa aming buhay, Panginoon. So that every time that we encounter other people, Panginoon, we relate to other people, sa believers and unbelievers alike, Lord, makikita sa amin ang fruit of the Holy Spirit, Panginoon. Na in that way, Lord, magliliwanag kami sa mga tao at pupurihin nila kayo, Panginoon. Luluwalhatiin nila ang inyong pangalan at makikilala nila kayo sa pamagitan ng aming patotoo, both in words and in deeds, Panginoon. Lord, hayaan mo sa inyong lingkod ay ipataw ang biyaya mo sa bawat isa sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakilanman. And all of God's people say, Amen. Amen. God bless everyone.